may na-issuean kitang notice of violation. Mm. Oo, sa wrong establishment na nagtitinda sa road. Dahil yung PS mark sticker, itong pagtitinda niyang paputok. Hali siyang Bulacan, itong mga produkto. Pero kung pig-check mi sa listahan, actually, ang proseso kaya pigi-issuean tang notice of violation, and then the establishment is given 48 hours to appear to our office para i-explain, para kung may mga documents pa siya to present na okay ang sa iyang mga paninda, then tatawan tayan araw kayo na oportunidad. Kasi aram mabaga sa Pilipinas, igwa kitang due process na inaapod. Mm. So, I think within the day, nagduman siya sa office mate, igwa siyang mga kaukulang papeles. And then when we check also, itong manufacturer and brand, talagang igwa man siyang PS mark hali sa Bureau of Product Standards. However, pag mayo kayang sticker, maski nasa listahan itong produkto mo or itong brand sa mga nag-comply sa product standard, it's still a violation kasi mayong sticker. So ang ginibutan na lang kayan, uh, isyuhan tang warning itong establishment na sabi mi sa susunod, mayo ng patawad-tawad. Pero iba siguro kung talagang totally mayo itong PS mark kasi dahil ko ito papalagpason. So far, pigpasurat na siya sa muyang opisina na one, mangangako siyang dahil na siya mautro katong violation. Pangadua, ma-attender siya kang mga seminars, training kang DTI para mas maintindihan niya ining mga araw kaning mga batas. At the same time, pag naiintindihan niya, yaon duman so appreciation and voluntarily, masunod siya duman kasi na-appreciate niya itong batas. And pangatlo, of course, itong sa mga neighbors niya, sa mga kaibanan niya sa design industry or mga establishments, i-spread niya ining araw ganing good news. Tanga rin kumbaga, dahil na maulit ang araw ganing pangyayari. So far, na-receive na naman sa letter and nakakomply naman siya. So hopefully, mayo na kami matadakop. Actually, I think may nag-iikot pang personahe ni right now. Pero outside Naga, I think. So far, sana mayo ng any untoward na mga pangyayari. Ang direction ko until 5 p.m. lang kasi araw mo, type 1 man nang mag-celebrate kang Bidya Noche sa mga respective families nila. But just the same, araw mo ang batas, mas nagiging effective pag ang mga tao mismo iyo ang nagsusunod. So pangapudan ko sa publiko, pangapudan ko sa consumers na para po maging successful ang araw kaning mga batas, data na po pagbakalon itong mga dai compliance sa product standards. Kung mayo pong PS mark, data na po yung pagbakalon. Ang gusto sabihin kang PS mark, product standards, these are locally manufactured na mga produkto, including paputok. And ICC mark man para naman sa mga imported na mga produkto. So kung may araw ka tong PS mark or ICC mark, iyo po ito ang dapat na babakalunta. Kung mayo, dito po yan pag-patronize kasi gusto sabihin dayan nag-agi sa tamang quality scrutiny. So most likely baka po bako yan, safe na gamiton. Opo. Ito sir, nag-violate na ito. Di man lang ito sir sa Naga or sa ibang... Yes, Naga City. Opo. So, sana din yung madagdagan care, aram mo na ugma kami sa DTI, pag mayo kaming nadadakop or sa paglibot-libot naikot talagang halos gabos compliant. Mas nakakaugma yan na mas namumundo kami pag may nadadakop kami kasi gusto sabihin dahil effective ang mga pag-implement ng batas, dahil effective itong mga seminars na pagkukondusir, dahil nagtatanong sa mga buot mga establishments. So, I'm really appealing to all establishments na magsunod lang kita sa batas para po happy ang kabos. And as much as na you are entitled to fair return in your investment,
the people are also entitled to quality products and services. So sana po yan ang permitang guiding light every time na nagdinegosyo kita. Kasi araw mo, pag arugayan ang ang paninindigan mo, arugayan ang objeto mo, arugayan ang belief mo, I think mas magiging successful kang negosyante.